Oras na nga guys para nga maitanim natin ang pangalawang nga nating na-rescue galing nga sa ilog. At for today's video, ito na ang kanyang part 2. Isa nga ito sa mga punong kahoy na marami dito sa Baguio. Isa nga ang Tagaytay Cherry o masalising tinatawag nila ang ating na-rescue. Unang hakbang nga natin dito, puputulin natin ang puno kung saan naayon sa kanyang taas. Mamaya na nga natin ipa-finalize ang kanyang taas kapag itatanim na nga natin siya. Ngayon, puputulin nga muna natin dito dahil mahihirapan tayo sa pag-workshop dahil buo pa nga ang puno na to. Hindi naman masasayang ang pinagkatingans natin dito mga idol dahil nga sa experience ko nabubuhay ang cuttings ng mga Tagaytay Cherry. Kaya naman lahat ng mga branches nito hindi masasayang. Hanggang ngayon kalakas pa rin ang buhos ng ulan. Isang linggo na nga mahigit ang pag-uulan dito sa atin. Di pa nga natin alam kung hanggang kailan titila ang ulan na to. Siya nga pala, ito nga pala yung unang na-rescue natin mga idol sa ilog. Isang mulberry na materyales. Di pa nga tayo makagawa ng kanyang pwesto dahil nga sa pagtuloy-tuloy ng pag-ulan. Ngayon dako naman na tayo sa ating pangalawang hakbang sa ating materyales na to. Ang may workshop nga ang kanyang mga ugat. Gamit ang ating knob cutter, itong gagamitin natin sa pagbabawas ng mga ugat. At dahil nga ititrain natin itong bilang bonsai, aalisin muna natin dito ang mga unwanted roots. Lahat ng mga sagabal, pati na rin mga nag-cross na ugat, gayon din sa mga mother roots, aalisin natin. Hindi lang dahil ititrain natin itong bilang bonsai, kinakailangan nga nating magbawas para maging maayos ang kanyang tayo at syempre para magkasa nga siya para sa kanyang bagong training path. Pagkatapos naman natin ditong nagbawas at nag-alis ng mga unwanted roots, dito ipa-finalize na nga natin ang kanyang tayo. Aayusin natin ang mga ugat nito nang naaayon sa kanyang magiging front. At ito na ang napili natin mga idol na kanyang magiging harapan. At meron nga tayo ditong dalawang ugat sa likod at syempre dalawang ugat sa harapan. Sa pag-finalize naman ng kanyang taas, dahil nga may gasgas ang bandang likuran nito, magbabawas tayo ng mga nasa 3 inches. At dito maghahanap tayo ng the best na node para naman sa paglalabasan ng pang future apex natin. Sa style naman ng punong to na binabalak natin para sa kanya, gagawin nga natin tong formal upright. Dahil nga diretso lang ang ating puno, yun nga ang nakikita kong the best na style para sa kanya. Kalaunan kung nagkataon, pwede nga rin natin itong sasama sa mga forest style. So yan nga guys, ito na nga yung final cut natin para sa kanya. At nasa 3 inches nga ang sukat ang naalis natin sa kanya. Next step naman natin ang maihanda ang kanyang magiging bagong training path. Sirang galon, kasunod naman nito ang ating mga angkor na siya ngang hahawak sa ating puno. Next ang ating green screen para sa ating dalawang malalaking butas. Kasunod naman nito ang river sand na ating gagamitin para sa kanyang medium. May halo nga pala itong crushed sand mga idol dahil masyadong maninipis ang river sand natin. At bago natin ilalagay ang ating puno, didiligan muna natin ito ng kanyang unang dilig. Para nga sumiksik ang river sand natin, paraan nga ito para may iwasan nga ang pag-reposition ng ating puno. At ngayon naman, oras na nga para maitanim ang ating na-rescue na masalisi. Lagyan lang natin to ng kunting diin para nga sumakto ang lapat ng ating mga ugat sa river sand. Kapag ayos naman na ang lahat, saka naman natin hihigpitan ang kanyang mga anchor. Pansin nyo naman kung gaano kaiksi ang kanyang mga ugat mga idol, na kapag wala nga ang mga anchor natin, maaari nga itong matumba. Kahit kunting sagi lang o kaya naman hangin. Lalong-lalo na mataas ang ating puno. At dito wag nating kalimutan na higpitan ang ating angkor mga idol. Dahil magiging useless ito kapag hindi mo ito hinigpitan. Ingat nga rin sa paghihigpit dahil ito nga rin ang cause baka mabalatan ang ating mga ugat. And guys, ganito nga katibay at kasafe ang ating puno kapag may angkor. Ngayon, pwedeng-pwede na nating ituloy ang paglalagay ng medium para maitanim na ang ating materyales. Sa ngayon guys, idulubog muna natin ang kanyang buong ni Barry. Dahil ang focus natin, bubuhayin at papaugatin muna natin siya. At soon kapag nangyari yon at established na nga siya, saka naman natin iaangat ang ating puno para naman lumitaw at makita kagandahan ng ating nibari. Gamit naman itong ating rotting hormone na anaa. Ititimpla lang natin ito sa tubig at siya naman itidig natin sa ating materyales. Ito nga yung tutulong sa ating mga ugat para mas mapabilis nga ang paglabas ng kanyang mga bagong ugat. At dahil nga maulan pa nga sa labas, isisilo nga muna natin itong ating materyales. At kapag lumabas man ang haring araw, doon na rin natin siya ilalabas. At ang last step natin mga idol, ang cut paste para sa ating pinagputulan. Tutulong nga ito para nga hindi ma-dehydrate ang ating puno. May iwasan nga rin ang pagkabulok ng kanyang putol at mapabilis ang kanyang paghilom.